Good morning! 2 days off na naman kaya sobra-sobra na naman yung pahinga ko. Mag-i-e-bike ako ngayon kasi bala ko mamalengke mamaya bago umuwi. Tuto yung schedule ko, 2 days off, 2 days pasok. Kaya malimit talaga nasa labas ako pero dito lang naman sa may town namin. Malapit ako sa park, malapit ako sa may tabing dagat. Parang sobra-sobra na rin kasing pahinga yung 2 days na day off. Dahil wala rin naman ako malapit na mahanap na mapapag-part-time man, nililibang ko na lang yung sarili ko sa ganitong paraan. Marami na rin naman ako napuntahang pasyalan dito sa Taiwan. Dahil wala rin namang OT at walang extra income, kailangan mo na magtipid at umiwas sa mga gastos na hindi naman kailangan. Nag-withdraw nga pala ako kasi loloadan ko yung EC card ko, naubos na kasi yung laman. Yan yung ginagamit ko sa mga public transportation dito tsaka sa pag-rent ng U-bike. Mas gusto ko kasi na nagbabike doon sa loob ng park kaysa mag-jogging, maglakad. Tsaka feeling ko lumalaki na yung hita tsaka yung balakang ko sa pagbabike. Kaya nag-i-enjoy talaga ako sa pagbabike tuwing day off ko. Tsaka nakakatawa talaga mag-enjoy mag-isa yung magdadrive-drive ka dito. Tsaka natutuwa na rin ako sa sarili ko kasi natuto talaga ako magmaneho dito sa Taiwan. Kahit napakadaming sasakyan sa kalye na wala yung peer ko. Bukod sa magandang resulta sa katawan ko, nai-enjoy ko din yung mga view na nadadaanan ko tuwing nagbabike ako. May pang-update na ako sa Instagram. Nakakagaan pa ng pakiramdam yung mga view tsaka yung pagtambay mo sa labas kaysa naman magmukmuk ka dun sa loob ng kwarto mag-isip ka ng mga problema mo na hindi mo naman masolusyonan. Kaya diba, lumabas ka na lang, makakapag-enjoy ka pa. Pasok ko ng park, dumaan muna ako sa CR. Ganito ka-organize at kalinis yung public CR sa Taiwan. Hindi ka mandidiri na gumamit ng mga public facilities dito. Kasi bukod sa malinis, organize, is magdisiplina sila sa pagtatapon sa basura. Wala nga palang bidet dito, tissue lang yung ginagamit. Kaya dapat palagi ka may dalang wipes. Mas marami talaga ang mga senior dito sa Taiwan pero mga malalakas pa sila. Madalang lang talaga ako makakita ng mga matatandang mga mahihina dito sa Taiwan. Hindi mo aakalain na 65, 70, 75 na yung mga ganyang edad tapos mga nagsasayaw-sayaw pa. Madami kasi mga activities dito sa Taiwan na pwede mong gawin kasi bawat town meron silang mga sports center or mga park na pwedeng puntahan. Napakalaki talaga ng pasasalamat namin sa Panginoon kasi kaming tatlong magkakapatid sa unang pagkakataon at unang subok sa pag-a-apply abroad. Natanggap agad kami sa una at nag-iisang agency na pinag-applyan namin. Yung pangalawa kong kapatid, nag-apply siya November 2016, nakaalis siya January 2017. Almost 2 months process, nakalipad na agad siya. Through Filipino Manpower Agency sa may Parañaque, almost 7 years na siya dito sa Taiwan. Same agency lang kami pero yung na-process ng papers ko is yung sister agency nila na World Transman Manpower Agency sa may Parañaque. Same barangay lang pero magkaiba ng building. Nag-apply ako January 8, 2019. Naging tentative date ng flight ko is April 25, 2019 kaso na-delay siya kasi mas inuna daw yung mga lalaking rehired na paalisin kaysa sa mga babae. Kaya na-postpone siya. Naghintay ako ng ilang buwan pa dahil sa pagtitiwala sa agency ko, nakaalis din naman ako within 7 months of process. Family business company lang yung napasukan ko dito sa Taiwan galing dun sa agency na yun kaya napakapangit talaga nung pagdating ko dito sa Taiwan. Mabuti na lang after pandemic, nag-open ang direct hiring dito sa Taiwan kaya nakapag-transfer ako sa ibang company. Yung kapatid ko namang bunso dahil katatapos lang ng pandemic, puro online application lang yung mga agency. In-apply ko siya doon sa Tenglong International Manpower Agency papunta dito sa Taiwan. Nag-apply siya ng October 2022, nakaalis siya ng December 19, 2022 din. Almost 2 months process lang din siya. Kaya sa mga nag-a-apply dyan, tiwala lang, dasal, dahil kung para sa'yo, ibibigay yan ni Lord. Pero kung may maganda ka naman trabaho sa Pilipinas at sapat naman yung kinikita mo, huwag ka na magaganda sobra, huwag ka na umalis kasi hindi biro ang pagiging OFW. Oo, kikita ka ng mas malaki, ng triple or doble sa sinasahod mo sa Pilipinas. Pero iba pa rin kasi talaga yung nagtatrabaho ka na umuwi ka sa pamilya mo. Bukod sa na kikip nyo yung oras nyo sa isa't isa na lumalaki yung mga anak nyo na magkakasama is nami-maintain nyo yung relationship nyo bilang isang pamilya. Oo, kumikita ka nga na malaki dito sa abroad, pero yung cost of living, hindi mo rin masasabi magkano yung maiipon mo. Kasi karamihan talaga sa OFW walang naiipon. Parang pag lumalaki yung kita mo, parang lumalaki din yung expenses mo. Pero nung maliit yung sahod mo, di ba napapagkasya naman? Oo, kulang, pero kasya. Lalo na kung may sarili ka ng pamilya. Wala naman talagang trabaho na hindi mahirap. Pero yung lungkot, pangungulila at homesick mo sa pamilya mo, pag sinabay mo yun sa sobrang pagod at stress sa trabaho, iba talaga yung magiging impact sa katawan at isip mo. Masayang kumita ng malaki dahil nasusuportahan mo lahat ng pangangailangan at naibibigay mo lahat ng gusto ng mga anak mo. Pero bilang isang ilaw ng tahanan at bilang ina ng mga anak mo, mas masarap pa rin talaga na oras yung naibibigay mo sa kanila. Hindi lahat ng OFW na nakikita niyo sa social media na nagpo-post ng masasayang bagay ay totoong masaya talaga. Gumagawa lang talaga kami ng paraan para makalimot at tumakas panandalian sa mga problemang meron kami. Mas gusto ko talaga na nag-explore ng mag-isa kaysa may mga kasama. Nakatatlong oras din pala ako sa park at hindi ko na malayan yung oras, kaya umuwi na lang din ako. And that's all for today's video. Thank you for watching, guys. Bye!